Bag nga agsapam Uncle Arnel. Thank you iti ayat mo. Iapo akas kanayon nga inka tartarigagayan taso iapo nga intayo maadal inaldaw. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito naman po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paen, malapit sa inyo para ating pong pag-usapan at pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Kumusta po tayong lahat ng kakape? Yes, good morning, Adam Bernabe Asuncion Gonzales. Good morning. Magandang hating gabi dyan sa Dubai. Maraming salamat. At ikaw ay gising pa at nakakasama ka namin ang live. Maraming salamat, Bernabe. And someday, siguro makakarinig din tayo ng kanta mo at i-play natin dito. Yes, Nabe. Nakagaya kahapon at maya-maya papatugtugin natin ang kinanta ng ating pong chairman, si Sir Edgar Alonso. Yan po pinatugtog natin kahapon at patugtugin na naman natin mamaya kasi napaganda po ng mensahe, though hindi po ito original song na ginawa niya, pero maayos po yung kanyang pagkaka-interpret dun sa kantang to. Maraming salamat sa Panginoon. Yes, Yanor Ain Segepakam. Ano man po ang tunay mong pangalan? Okay lang po. Maraming salamat po, Yanor Ain Segepakam. Maraming salamat. Happy hour sa iyo. Sonny Boy Bagay Dalere. Hello Sonny Boy, good morning. Nagsagsapak ka din tata Sonny Boy. Jeff Alonso, good morning. Maraming salamat sa todong suporta na binibigay mo sa ating programa. Maraming salamat. God bless you. And God bless all of you who are praying for this program. At salamat at maraming salamat sa lahat po na nanalangin para sa akin, sa kalusugan at sa kalakasan at sa kasawisdom. Maraming salamat. And we have here the barangay captain of the punong barangay of Araniw. Maraming salamat, Kap Ruben Sampayan, for joining us. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Okay, Ray Martin, Anet Tina, good morning Tina. God bless you. Yes, blessed Sunday to all of us. Ang oras po natin ay 5:32 ng umaga. Dito po sa Asia, dito po sa Ilocos Norte, dito sa Lawag City. October 25, 2020, Linggo. Ngayon po ang schedule para sa mga taga-barangay Cavite para bumisita sa kanilang po namayapang mga mahal sa buhay. Kung saan po sila himlay ba ang tawag doon. So today, October 25, ang mga taga-barangay 43 Cavite ay schedule natin na bumisita po sa ating mga mahal sa buhay na mayapa na. Kaya ingat lang po tayo mga kakape sa ating pong pagbisita sa sementeryo. Tandaan natin nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Though nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang mga tao ay natututo na magdisiplina ng kanilang sarili para makaiwas po tayo sa pandemya, makaiwas po tayo sa sakit. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa atin. And yesterday po, 3 na lang po ang active cases sa Ilocos Norte, and praise God for that. At sana ngayong araw na to makiklear na ang Ilocos Norte, and of course not only for Ilocos Norte but for the whole country, the Philippines, na sana ma-COVID free na tayo, and of course sa buong mundo. Kaya panalangin natin palagi ang bawat isa, and don't forget always to
follow the guidelines that our government is giving us. Para sa ating pong kabutihan lang naman yon, mga kapatid. Kaya huwag tayong magsawa sa mga sinasabi natin mga guidelines, kung ano-ano mga guidelines na nilalabas nila. Mari yan sinasabi natin, pero tandaan natin, the government is doing their part in order for us to be protected. Yun po ang katotohanan, kaya kailangan po nating sumunod. Ayan po, maraming salamat. Hazel Cassandra Sacco, good morning po. Naimbag nga oras mo. Kahit saang dako ka ng mundo naroon, magandang oras po sa inyo. Nawa ang programa natin ay umabot sa inyo na meron pong kapayapaan at kagalakan sa puso. Good morning. Edeline Garma Alonso Bes, maraming salamat. Good morning. Mary Ann Mariano, maraming salamat po. Maraming salamat for joining us. Kay Ipag Malin Castillo Alonso, maraming salamat. Sherry Sampayan dyan po sa Canada, maraming salamat po. Kasama po natin dito ang ating pong kapatid sa Panginoon, si Sir William Raynon, si Kuya Willie. Magandang umaga, nimbang gabigat mo manong. Emeline, blessed Sunday morning everyone. Yes man ang Emmy, kung saan ka man naroon dyan sa Manila, ingat ka palagi. At lagi tayong manalangin na sana matapos ng pandemya ito, and all of us can have this what we call celebration in war sa panahon ng pandemya, ay hindi po tayo nawalan ng pag-asa at lalong napaigting at napalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ayan po. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan sa London. Magandang madaling araw po sa Saudi Arabia, sa Oman, sa Riyadh, sa Dubai, sa Qatar, at sa lahat ng dako ng mundo, sa Spain at sa Norway. Maraming salamat po dyan sa lugar kung saan nakatira sa United Kingdom, sa Sunderland, dyan po sa Sunderland, United Kingdom, kung saan nakatira at nagtatrabaho si Chairman Edgar Alonso. Maraming salamat po. Okay, magandang oras, Princess Lagua Marcos. Tandaan po natin na kailangan po nating ipanalangin ang bawat isa, dahil kailangan po natin ito. Okay, bago po tayo manalangin para sa atin pong dating gawin ang ating pong ang parte po ng ating programa na panalangin. Pakinggan po natin ito, ang kantang Huwag Mo Sanang Isipin. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Kahit gaano kahirap ang ating pong nararanasan ngayon, kahit napakaraming mga limitasyon, kahit napakaraming mga hindi pwedeng gawin at hindi pwedeng puntahan, at mga lugar kung saan marami tayong gustong gawin, hindi po natin nagagawa dahil nga po we are limited because of this pandemic. So tandaan natin to, kahit na mahirap ang sitwasyon ngayon, wag natin sanang isipin na pinabayaan na tayo ng Diyos. So let us listen to this song, sung by Edgar Alonso, ang kababayan po natin na nandiyan po sa Sunderland, UK. Pakinggan po natin to. Yes, good morning Kuya Rizalito Lopez. Maraming salamat po. Yan, Chairman, kung nakikinig ka ngayon, maraming salamat. Mama Lulaw, maraming salamat po. Good morning po, Mama Lu. God bless you po. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi lang nakikita sa paglipas ng araw, at ating nalalaman ang iyong pagdurusan. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig.
dalamhati ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, Amen. tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Amen. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Ito ang awitin na yan po sa atin ng ating pong kaibigan. Dati po nating sketcherman dito sa ating barangay na nakatira ngayon sa Sunderland, UK, United Kingdom. Maraming salamat sa Panginoon for that the message of the song. Huwag mong sanang isipin. Tandaan po natin mga kapatid. We cannot change the situations and circumstances that will come to our lives. But at least for the grace of God, we can change our reactions. Yun po yun. Kaya salamat tayo sa Panginoon. There are so many verses in the Bible that can encourage us and always telling us that we need to think positively sa lahat po ng mga situation sa buhay natin. At sabi ng Diyos, kailangan natin magpasalamat sa lahat ng bagay. In everything, give thanks, for this is the will of God. Not only that, sinabi ng Panginoon doon sa Philippians chapter 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yan po sinabi ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung ano man po yung ating po ang sitwasyon ngayon, hindi po natin kagustuhan na dumating ang mga ito. Pero ang gusto ng Panginoon na gawin natin, mga kapatid, that to cast everything to Him. Casting all your cares upon Him, for He cares for us. Napakadaling sabihin po, opo, napakadaling sabihin ng mga bersikulo na gaya ng mga nabanggit ko, mga kapatid. Pero if we'll just have that faith
yung pananampalataya sa Panginoon, pananalig sa Diyos, na alam natin na hindi po siya nagkakamali. At alam natin na siya din po magbibigay sa atin ng kasagutan. At siya din po ang ayos sa ating mga problema. Then, we should aim to be closer to Him. Kagaya sabi ng Diyos mga kapatid, draw near to God and He will draw nigh to us. Draw nigh to God. Tayo lumapit lang sa Panginoon, lalapit din siya sa atin. Kailangan po nating panatilihin na ating pananampalataya ay laging intact sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na mga circumstansang ito o ang mga sitwasyon dumarating, the problems, trials, name it, lahat po ng mga dumarating na mga pagsubok sa ating buhay na sinasabi nating bigat ng ating pong pinapasan sa buhay. All those things we cannot change, but God can work through us because His grace is sufficient for us. Tandaan po natin yan mga kapatid. So whatever the problem that you have right now, huwag kang mawala ng pag-asa, kasama natin ang Diyos. Pero tiyakin lang natin na tayo may totoong relasyon sa Panginoong Diyos. Dahil doon po nagsisimula ang buhay na espiritual. We need to be born again. Kailangan po nating maligtas, kailangan po nating kilalanin si Kristo sa ating buhay. Dahil tandaan natin mga kaibigan, mga kape, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan po sinabi ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa mga pangako niya. At ang pangako ng Diyos ay pwede nating panghawakan. Kagaya po ng sinabi niya doon sa Titus chapter 1 verse 2. Ang sabi doon mga kapatid, in hope of eternal life, which God that cannot lie. Hindi po nagsisiniwal ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Dahil lahat ng kanyang mga pangako ay kanyang gagawin. In hope of eternal life. Can you imagine that? Yung pag-asang buhay na walang hanggan, na ito ay pangako ng Diyos mula sa Paul, noong bago pa gawin ang mundo. Nandyan na ang kanyang pangako, nandyan sa kanyang puso. Inisip na niya tayo, mga kapatid. Inisip na niya tayo. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Though, alam natin mga kapatid, that ang kasalanan ay pumasok sa mundong ito dahil sa ating ama na si Adan. At ang kamatayan at ang kasalanan ay pumasok at lahat ng ito ay naipasa sa lahat ng tao. Maliban kay Jesucristo. Tayo pong lahat ay nagkasala nga sa harapan ng Diyos. At dahil sa ating kasalanan, tayo ay hindi po makakabot sa kaluwalhatian ng Diyos o kaharian ng Diyos. Hindi po tayo makarating o makapupunta sa langit nang dahil po sa ating kasalanan. Pero salamat sa Panginoong Jesucristo, salamat sa Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang anak na siya po ang perfect sacrifice para sa atin. Na siya po ay pinako sa cross, dumalak ang kanyang dugo at ang kanyang dugo ang kabayaran ng ating kasalanan. Mga kapatid at mga kakape, kaya salamat sa Panginoon at ang sinabi ng Kristo, tapos na, it is finished. Ibig sabihin ng mga kapatid, tapos na yung kanyang misyon. Tapos na yung kanyang ginawa para sa atin lahat. Once and for all. Ang kailangan lang natin mga kapatid ay kilalanin natin si Kristo at tanggapin natin siya bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, but as many as receive Him, to them give He power to become the children of God, the sons of God. Ayan ang pangako ng Diyos. Tayo ay maging anak ng Diyos. Marvel not that I say unto thee, you must be born again. Paano? Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas. Dahil ang sinabi ng Diyos sa lahat na nagsitanggap sa Kanya, lahat na nagsitawag sa Kanya ay mga liligtas. Sila po ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. But for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng isang kasalanan ay sa impyerno, kamatayan. Yan po ang sinabi ng Diyos, kamatayan. Pero ang handog ng Diyos na walang bayad, ang regalo ng Diyos na walang bayad, ay buhay na walang hanggan ng dahil kay Kristo. Kaya ngayong umagang ito, mga kakape, bago tayo pumunta sa ating pong panalangin, gusto mo bang tanggapin si Kristo sa buhay mo bilang yung Diyos at tagapagligtas?
Hindi po tayong maliligtas ng dahil po sa ating pong relihiyon. Tandaan po natin yan. I am not preaching my religion here. Hindi po religion ang pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin dito ay ang relasyon. Hindi po tayo maliligtas ng dahil po sa ating kabutihan. Kaya lang sabi ng Diyos, lahat po tayo makasalanan. Nang dahil sa kasalanan natin, hindi po tayo mapupunta sa langit. Yan po ang dahilan. Kaya kailangan nating magsisi sa ating kasalanan. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil si Kristo lang exclusive. Wala na pong iba. Siya lang po ang ating pag-asa. Siya lang po ang ating kailangan para sa ating ikililigtas. At ang sabi ng Diyos, na tulad ng kanyang pangako, mga kapatid, sa lahat ng nasitanggap sa kanya, sa anak na si Kristo, ay binigyan niya ng buhay. At ang buhay na to ay na kay Kristo. Nang dahil tinanggap natin siya, na sa atin ang buhay na walang hanggan. Kung nais mo bang tanggapin si Kristo ngayon sa buhay mo, why not pray with me with all your heart? Kaya sabi nyo, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousnesses. Nais mo bang manalangin ngayon? Tayo manalangin. At sumunod ka sa panalangin ito nang galing sa iyong puso. Sabihin mo sa Panginoon sa Kristo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal mo. Maraming salamat. At ako ay minahal mo at binigay mo ang iyong buhay para sa akin. Dumanak ang iyong dugo para ang kasalanan ko ay pagbayaran. Panginoong Jesus, sa oras na to, ako'y humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Panginoon, linisin mo po ang aking puso. At sa pananampalataya, ako po'y tumatanggap sa inyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko, ng kaluluwa ko. Maraming salamat po sa inyong pangako na buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa kapatawaran at sa kaligtasan. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung ikaw ay nanalangin at tinanggap mo si Kristo, ang sabi ng Diyos, sa lahat na nasitanggap sa Kanya ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. So welcome to the family. Ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng panampalataya. But if you don't believe it, nasa sa inyo na po yun. But the grace of God is available for all of us. Kung nais mong tanggapin si Kristo, pwede mong gawin yun. Eh sa oras na to, tayo ay manalangin para po sa ating lahat. Tayo na po manalangin. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you, Lord, for your grace. We thank you, Lord, for your mercy. We thank you very much, Lord, for forgiving us. We thank you very much, Lord, for the souls na inyo pong inihatid sa amin para makakilala sa inyo. Ninadalangin namin sa Panginoon sa lahat po ng magsitanggap sa iyo ngayong oras na ito. Inyo pong palakasin ang bawat sa amin sa pananampalataya. We thank you very much, Lord, for saving us. We thank you, Lord, for your promises. Maraming salamat po, Panginoon, at hindi po kayo nagbabago. Hindi po katulad namin. Madaling magbago. Pero ngayon, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo that you may please give us your grace. Bigyan mo po kami, Panginoon, kababaang loob. Pagpapakumbaba ng sagot, Panginoon, ang inyo pong grace o biyaya ay malaya magtrabaho, makapagtrabaho sa amin. We beg, Lord, with grace. Maraming salamat po. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa oras na to, dinadalangin ko rin, mga Panginoon, ang mga nanonood at mga nakikinig. That you may please bless us, protect us, and give us that desire to learn more from you. Na hindi po kami magsasawa
Dahil nga po ang inyong salita ay kailangan po namin na maging kalakasan ng aming buhay spiritual at magkaroon kami ng tagumpay laban po sa aming pong katawang lupa. Maraming salamat po, Panginoon, for everything. Dinadalangin din namin sa Panginoon ang kaligtasan ng bawat isa laban po sa pandemyang ito. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa infeksyon ng virus na ito, at hindi lang po sa virus na ito, but sa lahat po ng uri ng sakit. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, na kami po inyong protektahan. At palakasin po at bigyan mo kami ng magandang kalusugan. Maraming salamat po sa mga kaibigan na sa abroad, mga OFWs, mga domestic helpers, mga immigrants, mga dual citizens, mga tourists, mga seafarers. Dinadalangin namin sa Panginoon na bigyan mo po sila, Panginoon, ng gabay. Gabayan mo po sila, Panginoon, at ilayo po sa lahat ng sakuna o mga binabalak ng kalaban namin, Diablo. Maraming salamat po. Kami po ay nagmamakaawa sa inyo na inyo pong alisin na ang virus na ito sa mundo. Please protect our loved ones too. Mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, mga kapitbahay namin. Please, Lord, dinadalangin namin sa inyo na makarating sa kanila ang mensahe na minamahal mo ang bawat sasali. That all of us will come to know you as our Lord and Savior. Maraming salamat po. At sa mga kapatiran na narito kasama namin, that we may be united to share your word, to pray for one another, to pray for strength, to pray for wisdom. Maraming salamat po. Dinadalangin namin sa Panginoon at nilalapit ang mga kaibigan na mga may sakit ngayong oras na to, mga nagpapakimo, mga katulad po, Panginoon, ni Ma'am Evangeline Buendia, si Janelle Sharp, si Sir Nemesio Alipio Jr. Patuloy po kayong magtrabaho sa kanila, Panginoon, and please, Lord, ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang kagalingan. Yan po sila ng pamalasod ng pangangatawan. Ganoon din po, Panginoon, ang complete recovery ni Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Kuya Ilyong Asuncion, kay Chiki Alonso, at sa mga kapatiran katulad po, Panginoon, ng ating pong kaibigan si Consial LD Alonso. Patuloy po kayo magtrabaho kay Magtrinidad na Kabigon, kay Kuya Rafael Ragasa, at patuloy rin po kayo magtrabaho sa mga mahal namin sa buhay na mahihina at may mga karamdaman sa oras na to. At yung sino man po may karamdaman katulad po ng aming mga kasama sa bahay, we pray, Lord, that you may please strengthen them kung ano po ang sakit na meron sila. We pray, Lord, that you may please heal us. Please protect also the frontliners, Lord. Lahat po, Panginoon, ng mga doctors, nurses, medical staff, laboratories. We pray for their safety. And please, Lord, give them wisdom, give the doctors wisdom, as they help those who are weak, who are sick, and who are infected with the virus. And please protect also the policemen, the armies, na tumutulong po para lipurin ang mga kalaban ng gobyerno, at ganoon din po para maprotektahan ang mga constituents sa aming pong bansa. Ilayin mo po sila, Panginoon, sa kapamakan, that love and unity will reign in our country. Please, Lord, give wisdom and please strengthen our president. Sa lahat po ng kanyang mga decisions, ibigay mo sa kanila ang wisdom. Ganun din po, down to the Senate and to the House of Representatives. Nadalangin namin sa mga kung anumang gusot, kung anumang gulo na nangyayari ngayon. We pray that you may please have mercy on us, Panginoon.
Maraming salamat po. Down to our barangay, from our governor. We thank you very much, Lord. To our mayor, to our punong barangay, to the barangay officials, to the constituents. We pray, Lord, for unity and harmony and love. Maraming salamat po. Dinadalangin po namin, Panginoon, sa inyo ang government of Lubbock City, whatever the problem that they're facing right now. Dinadalangin natin sa Panginoon that you may please comfort them, help them, give them wisdom, Lord. Especially to our mayor. Maraming salamat po. Patuloy po kayo magtrabaho sa amin at patuloy po na linisin po ang aming pong gobyerno. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga teachers. Give them more patience, Lord. At saka sa mga mothers, mga fathers na nagtuturo sa kanilang mga anak sa kanilang pong modular studies, lessons, we pray, Lord, that you may please give them patience. At ganoon din po sa mga bata, give them wisdom, give them understanding, Panginoon. Sa mga nag-online classes. Please, Lord, maraming salamat po. We thank you, Lord, for everything. Sa oras na ito, Panginoon, whatever the circumstances or situations of our loved ones and friends abroad at sa lahat po, kahit dito, Panginoon, sa mga naka-lockdown, sa mga naka-isolate, sa mga naka-quarantine, we pray, Lord, for comforting them. That their hope ay hindi po nila mawawala sa kanila dahil nandyan po kayo kasama nila, Panginoon. We thank you very much, Lord, even for the situation of Princess Lagua Marcos right now. Pinadalangin sa Panginoon that you may please comfort her whatever the problem that she is suffering or having right now. We pray, Lord, that you may please help her, comfort her, hug her, Lord. Maraming salamat po. At sa lahat po na nangangailangan ngayon ng tulong, we pray that you may please help them and bless them. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang dalangin. Turuan niyo po kami sa aming pong pag-aaral. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kape for your patience. Thank you very much for praying with me. At sa oras na ito, mga kapatid, we will have a little doctrine from the Bible. At of course, ang lesson po natin makukuha rito, aral na pwede po nating i-apply sa ating buhay sa araw-araw nating kabubuhay dito sa mundong ibabaw. Maraming salamat, Sir Radis Sanwani, Sir Issue, my Indian national friend. Maraming salamat, Sir Issue, Sir Radis Sanwani. Good morning po, Romualdo Rivera Tibar. Maraming salamat. Thank you very much. Jinky. David Ascension Baninga Sr. David, maraming salamat, David. At God bless you and your family. Ma'am Nena Amayon, and of course to your loved ones, to your friends. Maraming salamat po, Ma'am Nena. God bless you po. Castro Jedrick, maraming salamat, Jedrick Castro. Michael Reynon, I will bow toward your holy temple and I will praise your name for your unfailing love. Ayan. And your faithfulness, for you have exalted your solemn degree, that in purpose. Good morning, Pastor. And all, stay safe and always. Maraming salamat sa Sir Michael Reynon. God bless you po. PJ Alonso Millare, good morning, PJ. Thank you very much. Sir Mina Pascual and Ma'am Edna Lynn Alonso, aloha, Hawaii. Good morning. Naimbang Aldaw yu, Manong Rudy, Consel Rudy Alonso, maraming salamat po. At sa lahat po ng inyong mga family dyan. At sa lahat po ng mga nandiyan po sa Kaha, Cabinet Association of Hawaii, maraming salamat. Uncle Edmond and Ma'am Juicy Francisco. Rosalito Lopez, maraming salamat po. JR Castro, good morning. McCarthy Alariano, thank you very much. Good morning. God bless you. Ayan po, mga kasama natin ngayon. Raquel Walter Pais, maraming salamat. Sister Raquel Fortaleza Alonso Salvador, maraming salamat, Kas. Maricon, maraming salamat. Ma'am Mildred Alonso Ramos, and of course kay Sir Rudy, Engineer Rudy Ramos, maraming salamat po. Good morning. Ayan po sila. Benz Albabara Carla, Sir Benz, maraming salamat. Okay, ayan po. Princess Lagua, thank you very much, Princess. So, ayan po, let's proceed. Atin po mag-usapan ngayon, mga kapatid, ang isa sa mga pinakamahirap intindihin. Ayan, maraming salamat po.
Ma'am Anita Domingo Alonso, Kapitan Jerry Corpus Alonso, kay Auntie Elsie Tapawan, kay Ate Talin, kay Ate Minda, lahat po naman nakikinig ngayon at makinig. Juicy Ragasa, ayan, maraming salamat. Manang Los Biminda Gonzales, at lahat kayo. Okay. Ang ating pag-usapan ay isa sa mga doktrina na kung saan napakahirap intindihin at unawain. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, maraming salamat po sa kanyang salita na ating pong pwedeng buklatin para maunawaan natin. Just have faith on His Word. At lahat po tayo ay makakaunawa nito. At hindi man natin maabot yung kung paano nangyari. Tandaan natin ito mga kapatid. Manampalataya lang tayo sa Panginoon. And God will give His grace to us. Magpapaumbaba lang po tayo. Tandaan nito. Ang pagpapakumbaba po, dyan po tayo magsimula. Yan po ang puhunan natin para ang grasya ng Diyos ay magtrabaho sa ating buhay. Kaya, let's go. Ito po ang ating pag-usapan, ang Trinity. Trinidad, Trinity. Ayan po. This is very familiar word na ating po naririnig at nababasa. Ang Trinity. Ano nga ba ang Trinity? May mga grupo na ayaw maniwala at ayaw makinig pagdating sa Trinity. Bakit kaya? Dahil ba ito yung panggulo? Dahil hindi maunawaan? Dahil mahirap intindihin? Kaya ayaw pag-usapan? Kahit ayaw nilang paniwalaan? Ito po, ang Trinity po, mayroon akong kakilala na hindi po ina-acknowledge ang salitang Trinity. Dahil wala nga daw po, hindi po nakasulat ito sa Biblia. Aminin ko po, kahit basahin natin at balik-balik rin natin ang Biblia, wala pong nakasulat doon na Trinity. Maliban na lang pag nilagyan nila ng pangalan doon sa harap ng Biblia na intensyon na ilalagay nila yung Trinity. Katulad halimbawa, Trinity Baptist Church. O palang ganon, di ba? May Trinity. Pero ang tinutukoy ko po, pag sinasabing Biblia, from Genesis to Revelation, wala po tayong mababasa doon na Trinity. Bakit natin ito pinapaniwalaan? Tanong ko sa inyo, anong pagkakaintindi nyo sa word Trinity? Anong pagkakaintindi nyo sa salitang ito? Bakit napunta sa ating kaalaman yung salitang Trinity o Trinidad? Mga kapatid, the word Trinity we cannot read and we cannot find the word Trinity in the Bible. Pero bakit natin pinapaniwalaan ito? Yung diwa po ng Trinity nandun po mga kapatid sa Biblia. Ang salitang trias gagaling po kay Theophilo of Antioch. Hindi ko siya kilala. Ang Latin word po nito ay Trinitas. Trinitas. Ang galing po kay Theophilo of Antioch. Okay? At ang Latin word nito ay Trinitas. Grabe Trinitas. Used by Tertullian AD Anno Domini 220. Year 220. Ayan po. Nasa 2020 na tayo ngayon. Year 220. Trinity is a teaching of one God in three persons. Ayan. Pupunta na tayo. It's getting clear now. The word Trinity is a teaching of one God in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit or the Holy Ghost. Yan po ang sinasabi ng Biblia. One God in three persons. Alam natin yan. Napag-aralan, basic, di po ba? Pero ang salitang Trinity, wala po sa Biblia. Kaya ayaw ituro ng mga iba. Though we know this already. Pero, yung dahilan nila na dahil hindi raw nababasa sa Biblia, bakit kailangan ituro? Ang tanong, alam nyo ba, ito isang trivia, alam nyo ba na ang salitang lolo o lula
ay hindi nakasaad sa Biblia. Ibig bang sabihin nun, hindi pwedeng gamitin ang lolo at lola? Ang salitang grandfather, grandmother, hindi po nakasulat sa Biblia. Pero yung diwa o kahulugan nito ay nakikita natin. Katulad po ngayon, ginagamit natin ang lolo at lola. Sa katotohanan, totoong may lolo at lola. Ganon din po sa Trinity. Ginagamit po natin yung Trinity sa katotohanan, meron po talagang Trinity. Nandiyan ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisang Diyos. Ang hirap intindihin, ang hirap ituro, ang hirap unawain. Ito po ang sinabi ko sa mga kasama nating kapulisan at ating po tinuturuan dun po sa kampo. Dahil kasama ito sa kanilang lesson, Ito ang isa sa mahirap i-explain. Pero salamat sa salita ng Diyos. There is only one God. In Deuteronomy, let us remember, as Christians, we are worshiping as Christians in one God. We are worshiping God, one God, in three persons. Tatlo nga persona kung natayo kabsat. In Deuteronomy chapter 6 verse 4, ito mo sinasabi. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. The Lord is for a name of God in a plural form. Mga kapatid, Elohim. Ang ibig sabihin nun. Yan ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito ang sinasabi ng Biblia. Isa lang po ang Diyos. In the Old Testament, when God created man, nung ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos ang tao, ito pong sinabi sa Genesis chapter 1 verse 26. Ito ang sinasabi. And God said, let us make man in our image. Let us. Bakit ganon? Bakit ganon ang pagkasabi? Let us. Sinabi ng Diyos, let us make man in our image. Sino ang kausap dito ng Panginoong Diyos? Ang mga angels po ba? May sinabi, mayroong akong narinig na sinabi nila mga angels daw, mga kasama niya. Eh kung ganun din lang, anong itsura ng mga angels? Pagbasahin mo ang Biblia, nakakatakot ang mga itsura ng mga angels. Pero pag ikaw ay isang anak ng Diyos, excited kang makita at malaman, na-imagine kung ano itsura nila. May mga angels na maraming ulo, may angels na maraming pakpak, may angel na maraming mata. Kakaiba, no? Eh sinabi dito, let us make man in our image. Gumawa tayo ng tao na kawangis o kamukha natin, kahawig natin. O, di ba? Yan ang sinabi ng Diyos. So, tayo mga tao, tayo ay magkakamukha. When I say magkakamukha, mga kapatid, ganito po ang feature natin. Though, meron pong mga pinapanganak na may kulang po at may sobra ang kanilang pong physical feature. But when God made the first man, ginawa po niya ng Diyos ang tao na perfect. Yan po si Adan. Na kawangis o kahawig, kamukha ng Diyos. Yung kanyang feature. May dalawang mata, dalawang tenga, isang ilong, dalawang butas, may buwang at dila, may ngipin. Katulad po ng ating ngayong mga normal lang, walang kulang, walang labis na feature ng ating katawan. So, ang sabi ng Diyos, let us make men. May kausap sa rito. Sino ba ang naglalang ng mundo? Di ba ang Diyos lang? So, ang kausap na rito, mga kapatid, ay ang dalawang persona ng Diyos. Mahirap maintindihan, no? Okay, patuloy lang po tayo. Habang patuloy tayo. Doon po sa full of men, noong po nagkasala ang tao sa Genesis chapter 3 verse 22, noong nagkasala si Adan, nung kinain niya yung pagkain, sinabi ng Diyos, huwag niyong kainin. And the Lord God said,
Pagkatapos na kinain ni Adan yung mansanas tuloy, yung prutas, okay? Walang nakasaad sa Biblia kung anong klaseng prutas ito, ha? To be clear. Okay, wala pong nakasaad sa Biblia. Ang sinabi lang doon ang puno na kung saan mo malalaman ang mabuti at masama. Okay? Yan po ang sinabi ng Biblia. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us. Ang tao ay naging katulad na natin. Bakit? Noong kasi, nung ginawa ng Diyos ang tao, originally, inosente po yan. Wala pong kaalam-alam na kasalanan. Opo, hanggang siya ay nag-disobey. At ang pagswail ay kasalanan. At doon nalaman na niya ang kasalanan. Yung hindi po pagsunod sa utos ng Diyos, yan po ay isang kasalanan. Pag sinabi ng Diyos na gawin mo at hindi mo ginawa, iyon po ay kasalanan. Pag sinabi ng Diyos na huwag mong gawin at ito ay ginawa mo, yun po ay isang kasalanan. Now, after the fall of men, noong pong nagkasala si Adan, ito pong sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 3, verse 22. Behold, the man is become one of us, to know good and evil. Alam na niya ang mabuti at masama. As one of us. Ito pong word dito. Become as one of us. Sino kausap ng Diyos dito? Ang kausap na dito, mga kapatid, ay ang dalawang persona. Ang Anak at ang Espiritu Santo. Paano mo nalaman? Sino nga ba ang kausap ng Diyos doon? Sino ba ang naglalang ng tao? Sino ba ang naglalang ng mundo? Hindi po kasama ng Diyos ang mga angels na gumawa ng kapangyarihan, gumamit ng kapangyarihan para gawin ang mundo o ilalang ang mundo. Ginamit lang niya rito mga kapatid ang kanyang pagka-Diyos bilang sa mga pangyarihang Diyos. Siya po ay nagsalita at ginawa niya ang mundo, pero ginawa niya at nilalang niya ang tao, ginamit po niya ang kanyang kamay, kaya espesyal po tayo. Nanggaling po tayo sa alikabok at babalik tayo sa alikabok. Ngayon, sa New Testament, mababasa natin to. Mababasa natin sa New Testament. No, si Kristo ay nabautismohan ni Juan na nagbabautismo, sa English, John the Baptist. Nung siya ay binautismohan, ito ang nangyari. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Nang siya po ay umahon galing po sa tubig, and lo, the heavens were open, nabuksan ang langit para sa kanya, at nakita ang Espiritu ng Diyos na bumaba na parang hugis ng kalapati. Ayan. And lightning upon him, at ito'y nagliwanag sa kanya. Ang Espiritu Santo na nag-alakalapati in form, at ito'y nagliwanag sa Panginoong Jesucristo. And lo, a voice from heaven, merong nagsalita sa langit, at nagsabi, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ito ang aking anak, pinakamamahal na anak, na ako'y tuwang-tuwa o natutuwa sa kanya. Yan po ang sinabi ng boses doon sa langit. So, sa pagkakataong ito, nasaksihan ni Juan at saka mga sumusunod sa kanya, na si Kristo at ang Espiritu Santo at ang boses ng Panginoong Diyos ay nagsalita. Nakita po nila doon at nakita nila doon nila natutunan o doon sila naniwala at nalaman yung misteryo ng Trinidad o Trinity, yung tatlo na persona ng Diyos na isang Diyos. Ang hirap talagang intindihin, no? Okay, doon sa baptism formula, doon sa Matthew chapter 28 verse 19, itong sinasabi, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Tatlo, nandun sila mga kapatid. Sa post-benediction, doon sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, ito ang sinasabi, The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, tatlo sila mga kapatid dyan,
be with you all. Amen. Yan ang sinasabi ng Diyos. So, tandaan natin, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Ay di tatlo na ang Diyos? Hindi po. Isa ang Diyos. Doon po, sa maraming versikulo, meron po nagsasabi kung paano naisa ang Diyos. And the Lord God is one. One Lord. Di ba makapangyarihan ang Diyos? At naniniwala tayo sa tawag nating omnipresence of God. God is omnipresent. Ibig sabihin nun, nasa lahat ng dako ang Diyos. Eh kung nasa lahat ng dako, kung punta ako sa CR, nandun siya. Kung nandun ako sa ilog, nandun siya. Kahit saan ako punta, nandun siya. Eh di ang dami ng Diyos. Dahil po, doon natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Maybe, these things that I'm telling you right now is cloudy to most of you. Pero if we will just try to open our hearts para unawain ito, mga kapatid, mabibless po tayo. Kaya salamat sa Panginoon dahil isang Diyos, pero ito ay nagpapakita sa atin, ipinapaliwanag sa atin, at ipinapaalam sa atin na ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay isang Diyos. If you are praying to Jesus Christ, you are praying to our Father, you are praying to the Holy Spirit. If you accept the Lord Jesus Christ, you accepted already the Father and the Holy Spirit. Kaya, yun po ang misteryo ng pagka-Diyos. Kaya nga po, salamat sa Panginoon sa libro ng Timothy, doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ito pong sinasabi, mga kapatid. And without controversy, because ito ay kontrobersya eh. Ito ay isang misteryo. Kontrobersya yung pagka-Diyos ng Diyos. Kontrobersya yung Trinity. Kaya, salamat sa Diyos, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, ito sinasabi. And without controversy, para matapos ng kontrobersya, sabi rito, great is the mystery. Napakalaki ng misteryo ng pagka-Diyos. Great is the mystery of godliness. Isang misteryo. Ang misteryo, ang hirap ipaliwanag, mga kapatid. It is controversy full of question. So, para wala nang tanong-tanong, wala nang kontrobersya, ito, papaalam ko na sa inyo, napakalaki ang mystery ng pagka-Diyos. That God was manifested in the flesh. Na ang Diyos ay nagpakita sa laman. At ito ay dahil sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo pumunta sa tiyan ni Maria. Malapit ng Christmas. Pumunta sa tiyan ni Maria. At ito po ay kanyang pinanganak. At itinawag siyang Emmanuel, o God with us. Tinawag siyang Messiah. Siya po ay Messiah ng Diyos, na sinugo ng Diyos, na magliligtas sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Yan po ang power ng Trinity, mga kapatid. Kung hindi dahil dito, hindi po naipanganak si Kristo, at wala pong Kristo na namatay sa krus, na nagbayad ng kasalanan natin, na dumanak ang kanyang dugo, na pinambayad sa ating kasalanan, at hindi umawapunta sa atin ang kaligtasan. Kaya salamat sa Diyos na isang Diyos na may tatlong persona. Ayan po, mga kapatid, simpleng pagpapaliwanag po tungkol po sa Trinity. Kung hindi kayo kontento, okay lang po yun. Dahil ito po kasama ng aking pong trabaho na may ipaabot sa inyo ang doktrina ng Diyos. Alam nyo ba na may panalangin ng Diyos? May panalangin ng Diyos dito sa John chapter 17 verse 11 to 22. Ito ang may panalangin ng Diyos. And now I am no more in the world. Ngayon wala na ako sa mundo. But these are in the world. Pero ang aking mga anak ay nandito sa mundo. Tayo na nanampalataya sa Kanya. And I come to the Holy Father. Jesus Christ is praying to the Father, na sinasabi, keep true thine own name those whom thou hast given me. Na ang mga pangalan na mga binigay mo sa akin ay yung iniingatan. Itong sinabi ng Diyos, that they may be one as we are. Ang gusto ng Diyos, ng Panginoong Diyos, tayo ay magkaisa katulad nila. Pag sinabi natin nila, ang Trinity, that they may be one. Gusto niya tayo, pinapanalangin ni Kristo sa Ama na lahat tayo ay magkakaisa. Yan po ang puso ng Diyos, na lahat tayo ay magkaisa.
katulad ng Diyos na nagkakaisa. And the glory which thou givest me, I have given them. At ang kalulhatian na binigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila, binigay niya sa atin. And they may be one, that they may be one. Ang grace ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay nakalaan para sa atin, para tayo ay magkaisa. Yan ang pangako ng Diyos, ayun ang kalooban ng Diyos, yun ang kagustuhan ng Diyos, yun ang puso ng Diyos, na tayo ay magkaisa. Mahirap bang magkaisa? Alam niyo mga kapatid, yan ang pinakamahirap mangyari. Kahit sa isang pamilya, minsan ang hirap magkaisa. Sa isang magbabarkada, ang hirap magkaisa. Though it is very easy for us to say, let us magkaisa tayo. Pero mahirap pong mabuo ito. Kahit na sa isang komunidad, kahit na sa isang iglesia, mga kapatid. So tandaan natin, ito ang puso ng Diyos na lahat po tayo ay magkaisa. At ang sabi ng Psalms 133 verse 1, itong sinasabi, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakagandang tingnan, napakasaya, napakabuti na makita o magsasama ang mga magkakapatid na mayroong pagkakaisa. Ito ang sinasabi ng Diyos. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, yun po ang kalooban ng Diyos na magkaisa po tayo, mga kapatid. Napakaganda ng kanyang sinabi na kailangan nating sundin. This is the prayer and the will of God, that we will be one or live in unity. Na magkaisa po tayo, mga kapatid. Since this is the prayer of God, who are we to oppose it? Diba? Dahil kung ito ang panalangin ng Diyos, bakit natin kukontrahin? Gusto niya magkaisa tayo. So magkaisa tayo, mga kapatid. Yung sinasabi ng Diyos. Romans chapter 12 verse 18. If it be possible, that as much as light in you, live peaceably with all men. So, let us unite as children of God to live peaceably with all men. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, magkaisa tayo na tayo ay mamuhay kasama ng mga tao na meron po tayong tinatawag na kapayapaan, peace with all men. So if you have problems with your neighbors, with your friends, with your relatives, kung meron kayong problema, ang sabi ng Diyos, dapat magkaisa tayo para magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa. If you are offended by them, ready to forgive them. Ready to forgive and forget. Kailangan natin silang patawarin at kalimutan ang kanilang mga kasalanan. Let us remember, ganoon din ang Diyos sa atin. Minahal niya tayo nang dahil sa kanyang pagmamahal. Nang dahil kay Kristo, mga kapatid, pinatawad po niya tayo. Ayan ang kahit ano pong kasalanan na gawa natin, ang Diyos po ay pinatawad tayo. Kaya bilang mga tao na anak ng Diyos na gustong magkaisa para sa Kanya, kailangan nating mamuhay ng may kapayapaan, peace sa bawat isa, and we can start that immediately if we will forgive them and forget what they did to us. Mahirap ba? Mahirap. Pero ito ang gusto ng Diyos. Kailangan natin silang patawarin, mga kapatid. Live and forget. Let us remember that. And let us love one another. Tandaan natin ito, mga kapatid. Let us love one another. A new commandment I have given to you. I give unto you. Meron akong bagong utos para sa inyo. Ito sinabi ng Diyos. Ano itong bagong utos ng Diyos? That ye love one another. Na mahalin niyo ang bawat isa. As I have loved you. Na gaya ng pagmamahal ko sa inyo, sinabi ng Diyos. Gaya lang pagmamahal niya sa atin. That ye also love one another. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Ito sinabi ng Diyos, mga kapatid. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God. Bakit? Because God is
love. Tandaan po natin mga kapatid. These things I command you that ye love one another. Herein is my Father glorified. Natutuwa ang Diyos, naluwalhati ang Diyos, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Ang sabi ng Diyos, continue ye in my love. Magpatuloy sana ang pagmamahalan natin lahat. Huwag po nating hayaan na yung hate, yung galit, yung pagwawatak-watak ang mangyari sa atin. For God, the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Then we, His children, we, as God's children, we need to be one. And we need to show the love of God. Ipakita natin sa mga tao. Let us forgive them and forget their sins, their faults to us. If we were offended because of their attitude or whatever, or their behavior, let us forgive them. And let us always remember this also. We need to ask forgiveness to them kung tayo inoffend natin sila. Tandaan natin yan. We can do this for God. Mahal na mahal tayo ng Diyos. And let us love one another. Ito po ang baon natin ngayong araw na to. Mahalin ang bawat isa sa atin at patawarin ang mga nagkasala sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Dakilan namin Diyos. Maraming salamat po sa mga ito. We thank you Lord for this time that we have this opportunity to learn. Natuto po kami ng iyong salita. Inadalangin namin sa inyo Panginoon that we may apply this na kailangan namin patawarin ang bawat isa at kailangan namin magkaisa. Kailangan namin mahalin ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy po ang magtrabaho sa amin. Please protect and bless each every one of us. And please, Lord, bless also those who will celebrate the birthdays today. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kapatid. So, atin pong batihin ang mga may birthdays ngayon. Happy birthday kay Eden May Reynon, dyan po sa Gabo. Kay Sabatsko, si Secundino Masabi, happy birthday. Kay Darren Victoriano, maraming salamat. Kay Tristan Labaw, Francis Navarro, kay Ma'am Cindy Rochelle, happy birthday po Ma'am Cindy. Maraming salamat po. Kay Pres Romeo Rumbawa, maraming salamat. Kay Princess Rose, maraming salamat. Happy birthday. Kay Kompanyano Ann, kay Francis Navarro, kay Gillian Margaret Asuteya Sampayan, happy birthday sa iyo. At saka kay Glenn Katimbang tuloy. Kenneth Katimbang, happy birthday sa iyo. Ang aking pumangkin. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Good morning po. PCMS Police Chief Master Sergeant Mel Jeronimo. Good morning po, sir. Maraming salamat po. David Maningas, Edwin Nagkawili, Charles Pon Louis Respicio, maraming salamat po. Evelyn Rafael Ragasa, maraming salamat. J.U. Perez, maraming salamat po. Madeline Raras Sugitan, maraming salamat po. Good morning, ma'am. Rico Bendanyo Chehepe, maraming salamat. Happy Sunday morning, Pastor Rafi, and to all kakape. Maraming salamat. Auntie Marilyn Raca Alonso, Mina Machado, maraming salamat po. Samuel Sami Alonso, Uncle Samuel, Uncle Sami, maraming salamat. Julius Francisco, good morning, happy Sunday. Kay Ma'am Imelda Marcos Paguyo, na imbag nga Aldo Mukasin, maraming salamat sa inyo, maraming salamat po. God bless you all. Pelumina PJ, Coach Asuncion Gonzales, May Aljen, yan po sa London, maraming salamat po. Anita Domingo Alonso, maraming salamat. Juicy Ragasa, Crisanto Oroseo, sir. Crisanto, principal, maraming salamat, sir. God bless you po. Ayan, so nandito po sila at wala po akong mabasa mga birthday greetings. So sa lahat po na aking nabanggit at nabasa ng birthday ngayon, Kenneth Katimbang, lahat kayo dyan, Sir Rumbawa, happy birthday sa inyo. Thank you very much.
Eden May Reynon, Segundino Masabe, Darren Victoriano, Francis Navarro, Cindy Rochelle, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Kay Ma'am Cindy Rochelle, happy birthday po. Maligayang party. Kay Pres Romeo Rumbawa, happy birthday. Sa'yo. Gillian Margaret Asunteya Sampayan, happy birthday. At saka kay Kenneth Kalimba, happy birthday. Sana'y marami pang Yes, good morning, and thank you very much, Ma'am Sandra Dumigue. We are praying for you. Maraming salamat po. Sir Wilson, ano bang Sir Jeronimo, ano bang nangyari kay Sir Wilson? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pastor Paul Causta Daos, maraming salamat Pastor, thank you very much for praying for me. Romeo Gabriel Organiza, maraming salamat po. Organiza. Happy birthday to Remiel. Happy birthday to Remiel. Ang pamangkin po ni Ma'am Edna Lee Alonso. Remiel, happy birthday. Renan Katagatag, hello, good morning. Maraming salamat. Maligayang party sa'yo. PM po kita, Sir Mel Jeronimo. Maraming salamat po. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagaot Paeng, nagpapasalamat sa inyo at lagi nagsasabi sa inyo, mga kapatid, God first. Unahin po natin ang Diyos sa ating buhay. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, the community, our country, and let us pray for the world. Peace, mga kapatid. God bless you all. Merry Christmas. And I love you.